tulad ng mga hilig or gawain. Sa abolition, ito naman yung sinimulan at tapusin ng mga gawain kahit mga simpleng activity tulad ng pagligo or pagkain. Then, asociality, ito naman yung iwan siya sa pakipag-usap o makihalubilo sa ibang tao at madalas ng nag-iisa. Then, sa affective bonding, ito yung hindi nagpapakita ng sapat na emosyon sa mga sitwasyong hindi inaasahan ng mga reaksyon. Then, alogia, kakunti o walang salita, hindi siya makausap ng kaya pagpahayag ng mga nararamdaman niya. At may mga aspect din tulad ng following delusion na nakakaintubensya at mga ideas or reference. Mga halimbawa nito yung delusion of reference. Naging paniniwala na ang kanilang mga actions ay nakakontrol ng ibang tao. Ideas of reference, ito naman yung mga paniniwala na mga karaniwang pangyayari sa paligid niya ay nangangahulugan or mensahe para sa kanila. Then yung hallucination sa Tagalog, anagonically, ito yung naririnig sila pagkakita or nararamdaman ng mga bagay na wala naman sa realidad. Tulad ng pagkakarinig ng mga boses na wala namang tao sa kanilang paligid. So, kasama yung mga pagbabago ng mood, pagkakaroon ng magkasalungan na damdamin at sinatawag ng ambivalence. So, ito yung pagkakalulot ang pagkawala ng nararamdaman at pagkawala ng empathya sa iba. Marami tayo tulong sa street, so na-remind ko lang kayo, to better listen. Then sa ambivalence, ito yung feeling na magkasabay na pagkakaroon ng magkasalungan na damdamin tungkol sa isang bagay or tao. Sa concentration or inappropriateness of feeling, ito yung pagkakakita ng emosyon na hindi naman akma sa sitwasyon tulad ng pagtawa sa malungkot sa balita. Ganun. Then sa loss of empathy, ito yung hindi makakapakulamdam o hindi nauunawaan ng damdamin ng iba. Then yung ang pagkakala ay maaaring maging matangkay sila kung mabalik sa dati or kakaiba. Withdrawal behavior, ito yung pag-iwas sa mga social interaction lagi nagtukulong sila sa kwarto. Regressive behavior, ito na yung pagsasagawa ng mga kilos na karaniwan sa mga mas bata tulad ng tag-shocking. Then, bizarre behavior, mga kakaibang galaw o aksyon tulad ng pag-uusap sa sarili o pagsusuot ng hindi angkop na damit para sa panahon. Tulad ng mainit na panahon pero nakajakot sila. Then, dito naman is yung ang schizophrenia ay kaya na nakahulog ang ating isip. Ang schizophrenia ay isang pinakakomplikadong pangkatagalan at mahirap gumutin sa mga psychiatric na sakit na nakakaapekto sa kung paano sila makapusip, makaramdam at kumilos ang isang tao. Ito ay sumakatawa sa isang heterogeneous na syndrome na magulong pag-iisip, delusyon, guni-guni at napansana sa psychosocial. Since ang schizophrenia, there's no cure but treatment sila can help manage your symptoms and improve your quality of life. And ito naman yung the brain is schizophrenia. Sa basal ganglia, dito nagkakaroon ng paranoia. Maaaring maniwala isang tao na may taong magtatangkang maglalaglaban sa kanila kahit wala naman silang ebidensya. Dito naman din yung hallucination. Maaaring makarinig sila ng isang mga boses ng tao na hindi naman talaga naroon. And dito din yung motor side effects kung saan ang person ay may experience tremors or involuntary movements due to medications. Then sa frontal lobe naman, dito yung difficulty in planning actions. Tapos yung difficulty in organizing thoughts.
Sa living system naman, ito yung merong agitation. Ito yung isang tao na may schizophrenia na maaaring madalas na nagpapakita ng pagkabalisa o hindi mapakali. Then sa auditory system, dito naman yung isang tao na may schizophrenia na maaaring marinig yung mga boses na nagsasalita sa kanilang utak ng nila na hindi talaga narinig mula sa labas. Then sa occipital lobe, dito meron yung interpreting complex images, recognizing motion sa reading emotions of other places. Then sa influence of neurotransmitter, ito naman yung halimbawa na may kawalan ng balanse ng serotonin at dopamine sa utak na maaaring magdulot ng mga symptoms ng schizophrenia tulad ng mga delusion at delusion. So, dito naman is yung influence yung kanina, yung sa ang mga neurotransmitters tulad ng norepinephrine, GABA, epinephrine, at serotonin ay mga implemento sa pathophysiology ng schizophrenia. Sa genetic factors, dito yung pagkakaroon ng monozygotic at dizygotic mix na paglipat ng mga genes mula sa magulang papunta sa anak. Then, pagkakaroon ng kamag-anak ng schizophrenia ay nagpapataas ng tsansa na magkaroon din ng sakit. Ang halimbawa nito, kung ang isa sa kapal na monozygotic at na may schizophrenia, mataas ang posibilidad na magkaroon din yung kapatid niya. Then, neurodevelopmental factors, ito yung mga viral infection na nakaka-epekto sa ina habang nagbubuntis o anumang kondisyon na sumisira sa utak ng sanggol habang ito'y nagde-develop. So, halimbawa nito, yung akin ay nagkakaroon ng magiging viral infection sa panahon na pagbubuntis niya ay maaaring magdulot ng pinsala sa utak ng baby na nagiging saksi ng schizophrenia. Then, sa neuropsychological factors, dito yung merong organic brain damage, infection sa utak, trauma, lason, at metabolic disorder ay maaari din magdulot nito ng disorder na ito. Then, halimbawa nito ay isang factor na nakakaranas ng malubhang trauma sa ulo ay maaari magkaroon ng schizophrenia dahil sa mga natabong pinsala sa utak. Then, number 5 is yung family factors. Ito naman yung isang bata na lumalaki sa isang pamilya na laging nag-aaway at nagpapakita ng mataas na tsansa na mataas na antas na galit sa pagsisi niya or maaaring magkaroon ng espiritu. Then number 6 is environmental factors. Ito yung halimbawa ng pamumuhay sa isang lugar na puno sila ng karahasan o pagkakaranas ng malupit na aksidente na maaaring mag-trigger ng mga symptoms. Then number 7 is psychological factors. Ito yung halimbawa ng may mga mababagang IQ at hindi kaya harating ng mga problema sa buhay ay maaaring mas malamang na magkaroon ng schizophrenia. And then number 8 is yung social factors. Ito yung naman yung mga pamumuhay sa isang magulo na mga syudad na merong limitadong support sa community na nagdudulot ng iskido. Then number 9 is yung viral infection and immune disorder. Ito yung iskido na maaaring mag-trigger yung mga pangyayari sa mga kapaligiran tulad ng viral infection o immune disorders. Ang halimbawa nito yung mga sanggol na ang mga mahina ay nagkakaroon ng trangkaso habang buntis ay mas mataas na may tsansa magkaroon ng iskido. Ang mga taong na-hospital dahil sa malubhang infection ay mataas din yung panganib. Then number 10 is yung genetics. Ito yung panganib na nagkakaroon ng iskido ay tumataas ng kumulang 10% kung ang isang unang antas ng kamag-anak nila tulad ng magulang or kapatid ay may sakit at tumataas ito ng 3% kung ang pangalawang antas ng kamag-anak tulad ng kahit o lolo ito dahil may sakit. Kung parehong magulang ay may iskido, ang panganib na
Kasi pag ininom ko to, hindi na kita nakikita. Ayoko rin ito. Kasi pag ininom ko to, hindi na kita nakikita. Hindi na ako nasisiraan ng ulo. Kasama ko yung boyfriend ko. Kasama ko si Gio. Yung wala akong boyfriend. Ano ba? Hindi na ako nasisiraan ng ulo? Kasama ko yung boyfriend ko. Kasama ko si Gio. Yung wala akong boyfriend. Naniwala ka naman sa amin mo. Kaya lahat ng lakad na ginagawa mo, lahat ng imaginasyon mo lang. Madalas mag-kausap mo ng sarili mo. Ito din naman yung mga sketches mo, ha? Hindi na ako nasisiraan ng ulo? Kasama ko yung Hindi na ako nasisiraan ng ulo? Kasama ko yung boyfriend ko. Kasama ko si Gio. Yung wala akong boyfriend. Maniwala ka naman sa amin mo. Kaya lahat ng lakad na ginagawa mo, lahat ng imaginasyon mo lang. Madalas mo mag-usap mo. Sarili mo. Ito din naman yung mga sketches mo, ha? Yung mga text ng iskizo, yung number 1 is yung simple schizophrenia. Ito yung meron, ang halimbawa nito yung isang tao may simple schizophrenia ay laan pagpakita ng kawalan ng interes sa mga gawain, paggawalan ng kakayang pag-isip na maayos at pagkakaroon ng makinang koneksyon sa pagitan ng mga pag-iisip ng kaibigan. Ito yung merong affective cognitive, which is expression of emotion, through facial expression, voice tone, and gestures, alogia, evidence in output, growth in terms of quantity and content, avoidation, ito yung lack of motivation or the ability to initiate and sustain purposeful activities, anhedonia, inability to experience pleasurable activities, usually found in enjoyable social withdrawal, reduced interest in social interactions and activities. The next is paranoid schizophrenia. Ito yung halimbawa ng isang tao na may paranoid schizophrenia na maaaring maniwala na ang mga tao sa paligid niya ay nagpagplano ng masama laban sa kanila. So kahit wala naman sila ebidensya, pero yung kanilang pagsasalita ng dami ay maaaring normal pa din. Number 3 is hyperactive disorganized schizophrenia. Ito naman yung halimbawa na isang tao ay may ganitong disorganized schizophrenia ay maaaring magpakita ng kakaibang kilos tulad ng walang patutunguhang pengas kanya, pakikipag-usap sa sarili. Maaari rin sila magpakita ng mga pakikipag o nagnakaw ng tingin, hindi sayo na wala namang meaning. Then, catatonic schizo. Ito naman isang tao na merong catatonic ay maaaring magpakita ng kakaibang kilos tulad ng pagtigil ng paggalaw na wala namang dahilan o biglang paggalaw na maaaring wala naman silang patutunguhan. Maaari rin sila maging makapagsalita o hindi makagalaw sa matagal na panahon. Then, unliberated schizo. Ito naman yung halimbawa ng isang taong maaaring magkaroon ng mga sintomas tulad ng paranoid delusions, disorganized behavior, or catatonic immobility. Ngunit kung kanilang mga sintomas ay hindi naman malinaw na tumutugma sa kanilang particular subtype ng schizo. The C1 schizo. Ito naman isang taong maaaring pinasaysayan ng mga nakaraan
ego ay maaaring nagpapakita ng mga symptoms ng depresyon tulad ng malungkot sa kanilang kalooban, pagkawala ng interes sa mga dati nila nagugustuhan, at pag-iisip sa pagmamahamatay. Nakaraniwang sumusunod matapos ang mga symptoms ng ego. Next is schizoaffective type. Ito naman yung major depressive disorder or MDD at schizophrenia. Ito yung isang tao na meron maaaring magpakita ng symptoms na malalang depression tulad ng malungkotang lungkot at pagkawala ng pag-asa. Then, makita rin yung mga symptoms ng schizophrenia tulad ng mga delusion at hallucinations. Then, sa diagnosis evaluation, merong history collection na merong personal history, symptom history, and medical history, psychosocial history. Then, sa mental status examination naman, dito yung titignan natin appearance and behavior, mood and effect, speech, thought process, perception, and cognition. And last, yung insight and judgment. Lumipat ang ating walang koneksyon o magbigay ng sagot ng mga tanong. Abnormal motor activity or aggressive growth. Nakatonin na ang isang tao ay nagkaroon ng normal na paggalaw ng kung ano-ano ang ginagawa niya. Tulad ng paggalaw ng katawan ng pagkakalayo o pag-stay ng isang posisyon ng makalat. Maaari siya magpakita ng solong pag-isiko o ng paggalaw na wala ng mga kailangan. Pwede silang magka-problema sa pagkakala o pag-organize. Pwede nilang makalimutan ang isang instruction o detalye o gawin ng reduce expression of emotion by education and expression of words. Last expression means na ang isang tao ay may magpapakita ng emotion ng nakuha o kalibaran o kahit na masaya o malungkot sila, parang walang magbabago sa kanilang expression of our words. Alobia, reduces statement. Ang alobia ay pagkakain kami ay tunay sa speech o pagsasabi sa pamamagitan ng salita ang isang tao ay maaaring magkaroon ng konti o lalong salita. Ang nutrition, ito yung nagpapakita sila ng kawalan ng interes
Ito yung pag-iwas o pag-alis sa mga susunod na pagkakasalakuha. Yung kadalasan katulad ng pagiging usado o hindi komportable sa pagkakasalakuha. Ang lalaki ng pagkakasalakuha. Ito yung ayaw na gawin ng mga pang-araw-araw ng gawain. Ito ay maaaring tayo ng wala ng motivation, pagka-stress, o mga sign of aggression. Aggression ay magpapakita ng galit o pagkikita sa ibang tao. Ito ay maaaring mangyari sa pamamagitan ng pisikal na pag-atake, pagsigaw, pagsigaw ng mga bagay. Third behavior. Ang third behavior ay kakaibang kilos ng karaniwang na maaari sa araw-araw na asal sa tao. Ito ay maaaring magpakita ng kakaibang paraan ng pananamit sa salita o pag-iwas ng naikilan ng tao. Mga nasa likod, sinasabi ko sa inyo, makinig kayo. Napakaraming kwento na about schizophrenia. Baka mamaya makakalinggan ninyo, at least, pag nabasa ninyo, you can relate. Situational po yung ating exam. Yung mga nasa likod, Ay pagkikita ng mapaglaga ng panghila sa iba. Ay mapanghinala sa iba. Ito ay kadalasan mauunay sa pag-iisip na nagkaroon ng intention sa ibang tao kahit walang ebidensya o pagkakala nito. Excitement. Excitement ay yung dati nila nangyayari sila dahil sa isang bagay o pangyayari. Ito ay maaaring mamahalaga ng pag-iisip nila masaya o curiosity ay pagkakaroon ng labis ng pagtingin sa sarili o nalilig ang kalahat. Ito ay maaaring magpakita ng pag-aakala na ito ay special. May special na mapagdarin o mas mataas ang special. Iba na yung inaari sa pamahanan. Nonsense words. Nonsense words ay mga salitang walang mahulugan o hindi naiintindihan ng karamihan ng tao. Ito ay mga salitang maaaring ikaw o buwan na wala ng pag-iwas. Pagkabigo sa communication o pagkabigo sa one thought to another thought. Ito ay pagkabago ng focus on memory, pag-iisip o pagkaas. Ito ay maaaring mangyari ng walang naayos. Pagkakaroon na yung dalawang kanya o moving slowly. Ito yung makakaroon na yan. Unable to make decisions. Ito ay ang hindi pagkakataon ng kakayahan o kawalan ng kapasidad. Pumili o magdesisyon sa mga bagay-bagay. Ito ay maaaring hindi dahil sa pagiging lagi sa kawalan ng tiwala sa sarili, pagkaisip sa kawalan sa pagka-impormasyon. Pagkaisip sa ito yung nagpapakita nila sa pagkakala ng mga kabutuhan o walang mali sa kalahin. Ito ay maaaring makikita sa pagkakala ng mga walang magagawa mga salita o iba. Forgetting or losing. Ito ay paglikot o pagwala ng mga bagay-bagay o cellphone o pangalan ng isang tao. Ito ay maaaring dahil sa mga kabalo o maraming iniisip o kailangan ng pagsikat sa mga bagay. Ito ay pagpupulit ng paggawa ng pilas pagdalang sila ng pagbigat. Ang may pagpupulo o paglahay sa pagbigat ng mga ito ay maaaring ng sinyal ng mga kasalanan. Laking emotion. Ito ay kawalan ng pagpapayag na emosyon na pagdahil. Ito ay maaaring makikita ng tao o ang isang tao o walang reaksyon o expression ng kanyang nararamdaman. Kahit isang mga pangyayari na pagkakataon ng siya ng tuwa o dahil. Social withdrawal. Ito ay ang pag-iwas o pag-inalis sa pagkakataon sa ibang tao o sa mga sitwasyon. Ito ay maaaring makita sa magpapakita na lumabas o makisabi sa mga kaibigan. Pagbubukas ng social media account o pag-alabis lack of motivation. Ito ay kawalan ng gana o interes o motivation. Nagawin ang mga bago. Ito ay maaaring mga hulugan o pagiging kamalo o hindi ay
tulad ng pag-aakala na may espesyal na materyal na connection sa mga bagay na malaki, kasi ating katotohanan. Ano pwede mo na-skip yan? Yan lang na ako familiar with terminology, right? O, yan sa mga ano. Complication, depression. Depression of this approximately half of schizophrenia patients. Sadly, it is not always recognized or treated because significant and suffering of the person. Additionally, common people with depression represent the risk of suicide. Depression is a common occurrence among individuals. It is the rate of mental health of them. Unfortunately, it is not always identified or addressed. This can greatly contribute to the individual's distress. Moreover, having depression alongside schizophrenia anxiety. Many individuals with schizophrenia also have an anxiety disorder, such as social anxiety or generalized anxiety disorder, OCD or panic disorder. In fact, researchers indicate 5% of people with schizophrenia have an anxiety disorder at some point in life. Certainly, many people with schizophrenia also have anxiety disorder individuals with schizophrenia experience anxiety disorder at some point in life. This means that the anxiety issues are quite common alongside schizophrenia, which can make managing and treating the condition more complex. Suicide is one of the primary causes of death for individuals with schizophrenia. There are several factors which suicide risk include psychotic symptoms such as voice, telling in person to kill yourself, substance abuse, plus a diagnosis of schizophrenia and overdose depression. Suicide is a major reason for individuals with schizophrenia and among the lead causes of death in this group. These can create a harmful cycle where symptoms worsen, making it even more challenging to manage their condition effectively. Substance abuse and smoking. Substance abuse is a form of medication for many people psychiatric disorder. Unfortunately, when patients with substance such as alcohol or drugs experience their symptoms worse, they are also less likely to continue taking their medication when they are well. As a way to self-medicate, alleviate their symptoms, however, usage of substances like alcohol or drugs can lead to worsening or their mental health symptoms. Additionally, those who abuse substances are less likely to appear to their respiratory patients with further complications and conditions. Violence. When the data of patients is violent, they are not necessarily more prone to violence than the general population. But being said, some factors can increase the risk of violent behavior in individuals with schizophrenia, such as delusion or romantic hallucination, a history or violent action with alcohol or drugs. While the medium may portray individuals with schizophrenia as more violent, they are inherently more prone to violence than the general population. However, certain factors can increase the risk of violence during people with schizophrenia, such as experiencing delusion or romantic hallucination. Having a history of violent acts, including alcohol or drugs, it is important to address
report that the computer can cause respiratory can lead them to heart attack. Our concern is that the ethical scope of nuclear organic is crucial for healthcare providers to actually assess the management safety and well-being. Ginagawa din siya to find other problems na kinakakos ng mga symptoms na lumalabas sa patient. And to check for any related causes. Next is blood testing. Ang complete blood test is a tool siya to monitor in general health ng patient. Dito din may chance na mayroon ka ba sa other condition na responsible about dun sa mga symptoms na nakikita natin. A blood test can provide accurate information about the involvement of the patient. In some cases, certain individuals magnetic resonance imaging or computed tomography is a doctor or mental health professional checks mental status by observing utterance, tenor, and as a thoughts. A person may be diagnosed if they have at least two of the following, usually over familiar hallucinations, disorganized behavior, disorganized speech and thought processes, catatonic behavior na explain naman ng behavior niya, presenting a strong case or hyperactivity, negative thoughts and impairment. So, prognosis sa schizophrenia, there is no cure, but we can lessen the symptoms regarding medications and support counseling for a person with schizophrenia. For our management, anti-anxiety drugs, we have Naltrexone sometimes. It is used to treat anxiety, disorder, and panic attacks. So there's a it improves the effect of the chemical brain called the gamma immunonucleic acid, or the gamma, is a chemical whose transmission across to the nerves of the brain. It is known to the process of calming the patient. So, dito na po sa Laura it's work through the increasing the levels of calming of the chemicals in our brain called GABA. So, dito na po sa basic topics na reduces the dopamine activity of the brain is high, and helping within the symptoms like hallucination, it adjusting the dopamine level in other areas of the brain, improves the focus and concentration. Haloperidol with rebalance the dopamine to improve thinking and behavior. Ito na po sa it works by balancing the dopamine and serotonin, number 3, your substance to regulate and behavior thoughts. Dito na po sa increases the
via post sa United Center Information sa wala sa plus the main that as is given lang sa company presenters for over activity of Assess support system.
bracket times. These were suicide related to impulsiveness and mark changes in mood. These were injury related to hallucinations and visions. These were imbalanced nutrition, less than moderate margins related to the use of therapy of psychotic symptoms, prevent recurrence of acute episodes, keep patients physical and mental social needs, and help patients meet optimal level of function. Increase clients' compliance and treatment Nursing intervention. Establish trust and rapport. Don't touch the client without telling the nurse what you gagawin mo. Minsan ang sabi nila consistent. Then approach, short, repeated contact with less and trust is established. Language, clear and unclear to be used. Maintain a sense of hope for possible improvement and well-being. Maximize level of accountability. Avoid promoting dependence by doing only what the patient can do for themselves. Reward positive behavior and work to increase personal sense of responsibility and quality. Next, promote social skills, provide support and ensure safe, ensure adequate ensure monitoring the patient's nutritional status, new patient management. Iniisip ng poison siya, definitely of food, possible or offers even those containers that he can open. Execute suicide and or homicide precautions as appropriate. Engage patient in reality-oriented activities that involve human contact. Deal with hallucinations by presenting reality. Explore the contents of hallucinations. Avoid arguing about hallucinations. Let them be to the mistake. Hear, smell, or feel it, but explain them emoted these hallucinations. Promote compliance and monitor drug therapy. And encourage family involvement. Evaluation. Evaluate the effectiveness of drug therapy. Absence of acute episodes and psychotic symptoms. Evaluate compliance to have instructions. Taking medications on time. Showing independence in activities and involvement of family. Level of patient's cognitive ability to engage in social interaction. Patient's mental status. If oriented to reality. Documentation and guidelines. Document that assess presenting signs and symptoms, instituting suicide precaution, document behavior and birth precautions, instituting homicide precaution, document patient's comments and who was notified. Be sure to notify the doctor and the potential victim. Using the strains, document plan of application. Conclusion. If you talk to God, you are ready here. But if God talks to you, you have this listen.
Sino yung kasama mag-report? Depression. What? Okay na. Next po, susunod. Yung laptop gagawin niya, may laptop kayo dala. Yan po, yan po.